Kaya itinago niya ang pagkatao niya at pumasok sa kumpanya bilang isang ordinaryong empleyado. Nais niyang makahanap ng asawang hindi materyalistiko para iuwi. Pero isang tingin pa lang ng babaeng CEO ng kumpanya sa lalaki. Sigurado na siyang hindi simpleng tao ang lalaki. Para makatakas sa arranged marriage, hiniling agad ng CEO sa lalaki na magpanggap bilang boyfriend niya. Para dumalo sa ika-60 kaarawan ng tatay niya, Nay, dinala ko po ang boyfriend ko para sa ika-60 kaarawan ni tatay. Mahal, ang pilyo mo naman. Ganyan mo lang lolokohin ang nanay at tatay mo. Anong tinawag mo sa akin kanina? Mahal, bakit? Hindi ba pwede? Ginagawa ko lang to para mas makisabay sa pag-arte mo. Chen Fan, mas mabuti kung makikisabay ka lang sa pag-arte ko. Kapag nalaman kong may iba kang iniisip. Lagot ka sa akin, sumama ka sa akin, hoy. Teka. Tay, sa pagkakataong ito, nagawa ko na ang misyon ko. Naiuwi ko na ang boyfriend mo. Ngayon, kontento ka na ba? Ito na ba ang magaling na manugang na nahanap mo para sa akin? Ruizo, nag-aalala nga si tatay sa pag-aasawa mo, tama. Pero, hindi naman pwedeng kung sino-sino na lang ang dadalhin mo para pagbigyan kami. Ano ba ang trabaho niyan? Hindi kaya delivery boy yan. Masyado pang mataas ang delivery boy para sa kanya, mukha nga siyang tambay eh. Haha. Hindi kaya. Isa lang siyang dukhang sawi. Nako, amoy kahirapan ang buong katawan niya. Karapat-dapat ba ang ganitong tao na dumalo sa handaan ni tatay? Gwardya. Palabisin niyo siya. Sinabi ko ng boyfriend ko siya. Kung palabisin niyo siya, palabisin niyo na rin kaming dalawa. Binata, anong trabaho mo? Ako po siya po. Isa siyang entrepreneur. Katulad ko, isa siyang batang negosyante. Nasa network business technology siya. Hahaha, oo. Naalala ko na hindi ba siya yung maliit na sales agent lang sa kumpanya ni Ruizo. Kaya pala pamilyar siya sa akin. Nakita ko siya sa kumpanya noong nakaraan. Ruizo, hindi mo pwedeng ganito lokohin si tatay. Ano? Tama po. Tito, ako po si Chen Fan. Totoo pong nagtatrabaho ako sa Lin Corporation bilang sales agent. Si Ruizo po ang direkta kong boss. Ang buwan ng sahod ko po ay nasa 5 hanggang 6,000 lang. Talagang sales agent ka lang pala sa Lin Corporation. Ruizo, ito ba ang paliwanag mo sa akin? Ito. Sa totoo lang po, isa lang sa mga pagkatao ko ang pagiging sales agent. Ibig sabihin, may iba ka pang pagkatao. Tama po, ako rin po ang batang amo ng pinakamayamang pamilyang Chen sa Kapitolyo. Ang susunod na tagapagmana ng korporasyon ng Chen. Ang numero 1 banal na manggagamot ng Great Xia. Ang hari ng madilim na mundo sa kanluran, ang Dark Knight Lord. At syempre po, ako rin ang mapapangasawa ni Ruizo sa hinaharap. Ha. Siya raw ang batang amo ng Chen. PFFT, banal na manggagamot ng Great Xia. Hahaha, at Dark Knight Lord pa raw siya. Ha. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang magyabang. Pero hindi naman talaga ako nagyayabang. Tama na, umupo ka. Patahimikin mo siya agad. Tay, huwag po kayong magalit, baka nga totoo siyang batang amo ng Chen. Di nagkamali pala ako ng akala kay Ruizo. Woey, nababaliw ka na ba? Ganyang klaseng dukhang sawi. Ang buong suot niya, wala pang 100 piso ang halaga. Sasabihin mong siya ang batang amo ng Chen. Hahaha, narinig ko na ang batang amo raw ng pamilyang Chen sa Kapitolyo ay may isang yubang jade. Gawa sa pinakamataas na uri ng Imperial Green Jade. At may nakaukit na letrang Anshen. Hindi kaya ito ang tinutukoy mo? Eka, ito. Tay, siguradong peke yan, inihanda niya lang yan para magpanggap na batang amo ng Chen. Hayaan niyo ngayon. Inimbita ko ang tanyag na si Maestro Wu Tiansheng mula sa mundo ng mga kolektor. Pagdating niya, malalaman natin kung totoo o peke. Tingnan natin kung anong gagawin mo ngayon. Ako. Ayos lang, ang peke ay hindi magiging totoo, at ang totoo ay hindi magiging peke. Ruizo, kahit pinag-aalala mo ako, hindi naman pwedeng ikaw na mismo ang humanap ng sales agent para pakasalan. Saan mapupunta ang kahihiyan ng pamilyang Lin? Tama, Ruizo. Kahit hindi kami ng bayaw mo maituturing na sikat, sa Jiangcheng, kilala rin naman kami. Gusto mong magpakasal sa isang sales agent, hindi ba't pagpapababayan sa sarili mo?
Ruizo, tama ang sinabi ng bayaw mo, tingnan mo ang regalo namin ng bayaw mo para kay tatay. Ang bamboo and rock painting ni Zing Bangqiao, ang orihinal na yuan blue and white porcelain vase, kahit alin dyan, milyon-milyon ang halaga. Siya, isang hamak na sales agent lang. Malamang, kahit pambili ng regalo kay tatay, wala siyang mailalabas, hahaha. Sinong nagsabing wala akong perang pambili ng regalo? No. Hindi ba ito? Ito, Lin, alam ko pong mahilig kayo sa mga antigo, ito po. Ito pong banga na espesyal kong binili para sa inyo. Ito na ang regalo mo kay tatay. Bakit parang gamit sa paghakot ng dumi? Hahaha bayaw, hindi ako tumatawa, hahaha, panghakot nga ng dumi yan, hahaha Ruizo. Ito ba ang regalong inihanda ng magaling mong boyfriend para sa akin? Kung ganun, dapat ko pa siyang pasalamatan ng husto, ano? Hahaha ay, hindi na po kailangan. Hindi na kailangan itong antigo na antas pambansang yaman, kung hindi dahil sa akin, hindi nyo ito makikita sa buong buhay nyo. Paano nangyari to? Hindi ba binigyan ko siya ng 1 milyon para bumili ng antigo? Chen Fan, mahilig sa antigo ang tatay ko. May 1 milyon sa card na to, gamitin mo para bumili ng maayos na antigo. Iregalo mo kay tatay sa handaan, huwag kang mag-alala, MS Lin. Ako na ang bahala. Sinasabi mong antas pambansang yaman ito. Isang bandang walang may gusto, sasabihin mong antas pambansang yaman. HMMPH, sa tingin ko, bulag ka talaga. Kahit na yung yuan blue and white vase na bigay ko at yung bamboo and rock painting ni Zing Bangqiao na bigay ni Bayaw, hindi namin masabing antas pambansang yaman, tapos ikaw, isang basag na bandang walang may gusto. Maglalakas loob kang sabihing antas pambansang yaman. Mukhang wala talaga kayong alam sa mga antigo. Anong Zing Bangqiao painting? Anong yuan blue and white vase? Naloko na nga kayo, hindi nyo pa alam. Bata, kinu-question mo ba ang taste namin ni Bayaw? Hoy siya, isang walang alam na galing sa laylayan ng lipunan. Maglalakas loob pang sabihing palpak ang mga regalo natin. Xiao Fan, anong ibig mong sabihin? Mas masahol pa ba ang mga antigang bigay nila kaysa dyan sa basag mong banga? Siyempre, mas masahol, dahil parehong peke ang dalawang yan. Hahaha. Tama nga ang sinabi ni Chen Fan. Peke nga itong Florera. Nakita agad ni Chen Fan na peke ang Florera, hindi siya mukhang ordinaryong tao. May iba pa kaya siyang pagkatao. Ang Yabao Auction House, 10 taon na ang nakalipas ng mabunyag sa Kapitolyo na nagbebenta ng mga peke. Hindi ko akalaing hanggang ngayon, may naniniwala pa rin sa kanila. Anong ipinagmamalaki mo? Kahit peke pa yung Florerang bigay ko, yung bamboo and rock painting ni Zing Bangqiao na bigay ni Bayaw. Imposibleng peke yun. Binili niya yun mula mismo sa mga kaapu-apuhan ni Zing Bangqiao, tama si Guowei. Imposibleng peke ang painting ko. Ha? Anong ginagawa mo? 5 milyon ang bili ko dyan sa bamboo and rock painting na yan. Bayaran mo ako. Tatanungin kita, saang dinastiya nabuhay si Zing Bangqiao bilang pintor? Ito ang tawag dito ay nylon. Tinatawag ding polyamide fiber. Naimbento ito noong 1960. Tatanungin kita ulit, saang dinastiya nabuhay si Zing Bangqiao? Di ba sa panahon ng Kangxi ng Qing? May nylon na ba noong dinastiyang Qing? Pasensya na, gumastos ka ng 5 milyon para sa isang peking bagay. Maestro Wu Tian siyang binabati ko po ang puno ng pamilyang Lin, si Ginoong Lin, ng kaligayahang sinlawak ng dagat. At buhay na sintatag ng kabundukan, maligayang kaarawan po, salamat, Maestro Wu, hahaha. Itong dalawang ito ay mga peke. Kasisira ko lang. Pamilyang Lin, saan galing itong terracotta? Regalo ko po. Bakit, may problema ba, matanda? Hoy, huwag kang bastos kay Maestro Wu, may problema pa. Maestro Wu, sigurado kong nakita niyang peke yang banga mo. Bulag lang siya, ang lakas ng loob mong bastyusin si Maestro Wu, mga gwardya pala, basin niyo siya.
Sa tingin ko, ikaw ang dapat palabasin. Maestro Wu, ano po ito? Alam mo ba, itong sinaunang seramika ay isang antigo mula sa dinastiyang Shang na ginagamit para sa mga ritual. Ito ay antas pambansang yaman. Naghahalaga ng 100 milyon. 100 milyon, ano? Ano po, Maestro Wu? Sigurado po ba kayong hindi kayo nagkakamali ng tingin? Hinding-hindi ako magkakamali ng tingin. Diyos ko, hindi ko akalain na sa buong buhay ko makakakita pa ako ng ganitong klaseng yaman. Mamatay man ako ngayon, wala na akong pagsisisihan. Isang pambihirang yaman. Ito'y isang pambansang yaman. Pambansang yaman. Itong banga na panghakot ng dumi pambansang yaman pala. Matagal ko nang sinabing totoo to, kayo lang ang hindi naniniwala. Pamilyang Lin, maaari niyo bang sabihin sa akin kung sino ang may-ari ng pambansang yamang ito? Pakiusap, dalhin niyo ako para makilala siya. Kahit lumuhad pa ako sa harapan ninyo, gagawin ko. Ganito po iyon. Ngayon po ang aking ika-6 na po na kaarawan. Ito pong regalo sa akin ng boyfriend ng anak kong babae. Ano, isang napakahalagang pambansang yaman. Basta na lang ipinamigay ng ganun. Mukhang itong manugang mo. Siguradong isang importanteng tao. Anong importanteng tao? Sa tingin ko, sinwerte ka lang na nakapulot ng kayamanan sa pagpulot mong yan. Malamang naubos mo na ang swerte ng 8 henerasyon mo. Tay, binigyan ko po si Chen Fan ng 1 milyon, basta na lang niya yan binili. Dahil binigyan mo ako ng ganito kagandang regalo, pansamantala akong papayag na makipag-date ka kay Ruizu. Ano, tay, paano kayo pumayag na makipag-date si Ruizu sa dukhang batang to? Hindi ba tinutulak nyo lang si Ruizu sa kapahamakan? Tama dito sa Qingzhou, ang daming mga anak mayaman na may gusto kay Ruizu kahit sino sa kanila, mas magaling pa kaysa sa kanya. Hindi pa ako tapos magsalita. Pansamantala lang akong pumayag na mag-date kayo ni Ruizu. Pero bibigyan ko lang kayo ng 1 buwan. Sa loob ng 1 buwan, kung makukuha mo ang pagtanggap ko, kikilalanin kita bilang manugang ng pamilyang Lin. Kung hindi, wala kang pag-asa. Sige. Isang salita, kasunduan. Siya nga pala, nabalitaan nyo ba? Ang Dragon King, ang hari ng mga mercenaryo ng Gulf Country, nakabalik na sa bansa. Nandito mismo siya ngayon sa ating Qingzhou. Ang pinuno ng bansa ay maghahanda ng Tenglong Banquet para sa kanya, 1 buwan mula ngayon. May ganoong pangyayari pala. Maestro Wu, sa ganyang kataas na antas ng piging, nakakuha na po ba kayo ng imbitasyon? Ay, hindi pa. Ngayon, lahat ng malalaking pamilya sa Qingzhou ay nag-uunahan para sa mga imbitasyon. Narinig ko raw, itong Dragon King, wala pang 30 anyos. Talagang bata pa pero matagumpay na, totoo ba yan? Idolo ko ang Dragon King. Siguradong sigurado. Kung makakakuha si Maestro Wu ng imbitasyon para sa pamilyang Lin, ako, si Lin, ay siguradong magbibigay ng malaking pasasalamat. Imbitasyon lang pala, 1 tawag ko lang, makakapagdala ko ng 10 hoy. Anong pinagsasabi mo? Chen Fan, huwag kang bastos. Ang Tenglong Banquet na yan ay espesyal na inorganisa ng pinuno para sa Dragon King. Ang imbitasyon dyan ay napakahirap makuha, kahit magkano pa ang ibayad. Huwag ka nang magyabang dito. Kung ayaw niyong maniwala, tatawag ako ngayon. Afu, padalhan mo ako agad ng 10 imbitasyon para sa Tenglong Banquet dito. Nakakatawa talaga. Kung makakakuha nga talaga siya ng 10 imbitasyon, kakainin ko itong basag na piraso. Chen Fan, ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi ako nagsasalita ng walang kwenta. Mamaya, malalaman mo. Mating na ang pinadala. Malalaman mo rin ito mamaya. Dumating na ang gobernador ng lalawigan ng Tanchao. Birthday party ito ni Mr. Elm ngayon. Personal kong pinuntahan para batiin ka. Nais ko ang matagalang kalusugan at patuloy na kayamanan mo. Personal na pumunta rito ang gobernador. Labis na ipinagmamalaki ng pamilya Elm ito. May isa pa akong gagawin ngayong nandito ako. Iniutos sa akin ng hari ng dragon na ihatid sa pamilyang Lim ang 10 imbitasyon sa piging. Talagang ikinagulat ko ito. Sobrang laking gulat. Pakisabi po sa kanya ng aking pasasalamat sa hari ng dragon.
Dahil sa pagmamalasakit ng hari ng dragon, mukhang malaki ang inyong pag-unlad. Hindi naman natin kilala si Haring Dragon. Laging misteryoso ang mga galaw ni Haring Dragon. Hindi ninyo siya makikilala, pero kilala kayo ni Haring Dragon. Magpapalam na po muna ako. Tingnan mo, sinabi ko na sa iyo. Isang tawag sa telepono, at magkakaroon na ng 10 imbitasyon. Kalokohan, hindi mo ba naririnig ang sinasabi ng iba? Imbitasyon ito mula sa Hari ng Dragon. Ikaw ba ang Hari ng Dragon? Binabati kita, tama ang hula mo. Shen Fan, huwag kang magbiro. Hindi ako nagbibiro, ako si Long Wang. Kakaiba naman, Long Wang. Bakit bigla na lang, walang dahilan? Bigyan tayo ng 10 imbitasyon. Sa tingin ko, gusto niya si Naok Tuyet. Ang anak ko. Siya ang pinakamagandang babae sa Tanchu. May gusto sa kanya ang Hari ng Dragon. Kaya, nagpadala siya ng 10 imbitasyon. NHUC Tuyet, ikaw mismo ang nagsabi. Ang Hari ng Dragon ang iyong idolo. Dumating na ang iyong pagkakataon. Dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Nanay, huwag kang magbiro. Alo, inaanyayahan ako ni Mathinju sa archery. Nakakita ka na ng bagong boyfriend. Gamitin mo siya bilang panangga. Magandang ideya iyan. Sige, hintayin mo ako. Tran Pham. Lumabas tayo. Okay, mahal ko. Sigurado na ngayon, parang si Director Lim at si Tran Pham. Magkasintahan pala sila, grabe, kaya naman pala, ang gwapo ay talagang nakakain. Tingnan mo nga, hindi siya nagtatrabaho, at nakakapaglaro pa ng payapa ng games. Lumalabas, siya pala ang boyfriend ng manager. Ang sarap naman, gusto ko rin kumain. Oy, ano kaya, ang nagugustuhan ni MS, Lim sa kanya? Ano sa tingin ninyo, mag-eehersisyo kaya siya ng 7 beses sa isang gabi? Marunong ka bang magpana? Ngayon, palalawikin ko ang iyong pananaw. Huwag mo akong mapahiya. Tuwong Nuwet. Maganda naman ang hitsura, maganda rin naman ang pangangatawan. Sayang naman, ang isang taong walang kapangyarihan. Ano naman kung maganda ang pangangatawan? Tara na, matagal nang naghihintay si Young Master Ma. Bakit ngayon lang kayo dumating? Kanina pa kita hinihintay. Sino ba yan? Pinapakilala ko siya, si Chen Fan ito. Boyfriend ni Nuok Tuyet. Boyfriend. Hindi ko alam, saang angkan ka nga pala galing? Ang laki ng pagbabago ng itsura mo, ano? Ang angkan ng mga trans sa kabisera. Yung pinakamayamang angkan. Oo naman. Hoy, binata, huwag ka nang maghambog dyan. Kung wala kami rito, lilipad ka na sa langit. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Tigil. NHUC Tuyet, matagal mo nang gustong makita akong magpana, di ba? Susundin ko ang iyong kahilingan ngayon. Pakinggan mo ito, binata ma. Nitong mga nakaraang araw, nakakuha siya ng premyo. Sa kompetisyon, nakamit niya ang 9 na pwesto. Pandaigdigang propesyonal na kompetisyon, 9 na pwesto, napakaganda. Tran Pham, sabi mo, ikaw ay nagmula sa isang mayamang angkan. Kaya alam mo rin sigurong magpana, makipagpaligsahan ka kay Mr. Ma. Gusto naming makita. Huwag na nga, hindi naman nakakatuwa. Kung hindi mo alam, sabihin mo lang ang totoo. Anong pinagdadahilan mo? Binata, ganito yun. Huwag mong sabihin na inaapi kita. Nasa World Tournament ako. Nakakuha ako ng 80 puntos. Ngayon, 3 pana bawat isa. Ang makakakuha ng mas mataas na puntos ang mananalo.
Sige, maglaro tayo ng isang laro. Sige. Ako na muna ang bumaril. Nako, 10 puntos yun. Yan ang gawin ng isang champion. Ano kaya to? Sampung puntos ulit. Ang galing naman ng kondisyon ninyo. Terra. Nandito ang boyfriend ni Ruozu. Kailangan nating ibigay ang lahat ng makakaya natin. Hindi natin hahayaang pagtawanan tayo niya. Natalo ka na. Chen Fan, huwag mo akong mapahiya. Huwag kang mag-alala. Ang talento ko ay ang pagsakay sa kabayo at pagpana. Pasensya na, kaunting alam ko lang. Anong ginagawa mo? Huwag kang basta-basta magpapaputok. Nababaliw ka na ba? Magtatangka ka bang barilin ako? Bata kang yan. Ano ang balak mong gawin? Bulag ka ba? Doon sa kabila ang panangga sa bala. Magtatapang ka sa akin. Ang lapit tapos hindi nataman. Tanga ka talaga. Mas maganda na ba ang itsura nito? Paano niya nagawa iyon? Kahit ang isang batikang marksman ay hindi kaya. May kakaibang talento kaya siya. Mas maganda na ngayon, tingnan mo. Diretso sa puso. Ang cute-cute naman. Hindi pa nga siya kumikilos. Ang batang ito, marunong siyang manligaw ng babae. Nako, ang romantiko naman niya. Tigilan mo na nga yan. Marunong ka bang magpana? Ang mga bagay na ito ay nakakasawa na. Mas mabuting tapusin na natin ito agad. Huwag ka nang maghanap ng dahilan. Wala na kaming pasensya. Mukhang gusto mong paantalahin ang oras. Si Mr. Ma ay nagpaputok ng 3 palaso. At pindutin ang 10-point box ng 3 beses. Halos perpektong puntos. Ano pa ang paraan mo para manalo? Sumuko ka na. Anong silbi ng mga kalokohang yan? Anong mapapala mo? Sa huli, kakailanganin pa rin nating paglabanin ang ating mga kakayahan. Pakinggan mo to. Mula pagkabata hanggang sa paglaki, ang natanggap kong edukasyon ay pawang pinakamahusay. Ano ba ang mayroon ka para mapantayan ako? Ama. Sa aking palagay, kanina lang, sadyang swerte lang iyon. Tiyak na gumamit siya ng pandaraya para manloko. Kaya mong lokohin ang mga batang babae, pero gusto nyo pa kaming lokohin. Huwag na kayong mangarap pa. Marunong ka bang magpana? Kung hindi, susuko na tayo. Hindi naman nakakahiya iyon. Marami pa namang mahuhusay na tao sa mundo. Marami pa namang mahuhusay na tao sa mundo. May universo pa nga sa langit. Ngunit ang talento ko ay ang napakalawak na sansinukob. Ano ang gagawin mo? Nababaliw ka na. Tumigil ka na. Alam mo ba ang ginagawa mo? Siya ay mag. Hindi pwede. May problema ba ang mata ko? Pagsipa ng pana ng nakapiring. 3 palaso, lahat tumama sa bullseye. Wala akong salitang maaaring ilarawan siya. Baka naman may X-ray vision siya. Hindi pwedeng mangyari yun. Nanalo na ako, di ba? TRN fam, kaibigan. Paano mo nagawa iyon? Mahirap ba talaga ito? Kahit nakatali ang mga mata ko. Kahit ang kalaban ay 1,000 metro ang layo. Ano naman, kaya ko pa ring tamaan.
Ito ay isang ordinaryong target lamang. Ilang metro na lang. Para sa akin. Walang hirap yan. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Nakita kong nagdaya ka. Mandaya ka. Ikaw, nagdududa na si Ginoong Ma sa'yo. Ang ordinaryong tao ay hindi kayang gawin ito. Naiintindihan ko na. Tiyak na nakikita mo ito. Eksakto. Ang panyo ay talagang transparent. Nakikita kong nagpapanggap siya. Sige, magpatuloy lang kayo sa paglalaro. May kailangan akong puntahan. Hello. Bakit siya umalis? Hindi ko alam. Ikaw ay. Ipapakilala kita. Ako si Chin Chaoj, mula sa Chin Clan, Kabisera. Ikaw ang #1 goddess ng Kabisera. Ang binibini ng Chin Clan. Sikat ka talaga sa lungsod na ito. Gusto kong magtanong tungkol sa lalaking kanina. Nasaan na siya? Umalis na siya, binibining Chin. May kailangan ka ba sa kanya? Ano ka ba niya? Kasintahan ko siya. Kasintahan. May kailangan ka ba sa kanya? Wala naman. Tara na. Ruizu, magkita tayo mamayang hapon para kumain. Sa may Milky Way Street. May bagong bukas na French restaurant doon. Sige, tatawagan ko si Tran Pham. Hindi pa siya nakakapunta sa ganitong klaseng restaurant. Tama ba? Ang galing. Hello. Saan ka pupunta? Bumalik ka na. Kakain na tayo. Maliit na kabayo. Ikaw ang sisigat sa buong pagkain ngayon. Ang mahal naman. Ang restaurant na ito. Matagal ko nang alam ito. Ang pribadong silid dito. Ang pinakamababang presyo ay $10,000. Binatang Mr. Ma. Kamakailan ay napakabuti mo. Binatang Ma. Nagbukas siya ng isang lending company. Maunas ang takbo ng negosyo. Ang maliit na halagang ito, para kay Binatang Ma, ay hindi gaanong mahalaga. Waiter, halika dito. Isa po nito. 2 pa po ng ganitong alak. 2 pa po ng ganitong alak. Sige po, ang bukas palad naman ni Young Master Ma. Marunong ka pong mag-French. Medyo marunong po ako. Hindi naman po ako masyadong magaling. NHUC tuyet. Narinig ko ulit ang wikang Pranses ni Jima. Medyo pangkaraniwan lang din. Hindi rin gaanong maganda ang gramatika. Ang antas nito, para lang sa isang 3 taong gulang. Mr. Tran, ibig mong sabihin, marunong ka rin ng Pranses. Tama ka, mas magaling ako sa'yo. E di ikaw na ang mag-order. Sige, bahala ka. Xiao Maria, huwag mo nang bulihin si Chen Fan. Nagpapanggap lang siya. Magandang dalaga. Gusto ko ng isang order ng Parisian cabbage rolls. At scallop na pinirito na may foie gras sauce. Kasama ang rosemary salmon roll. Ginoo, ang galing ninyong magsalita ng Pranses. Tunay na Parisian ang inyong punto. Sobra naman ang papuri mo. Pwede ko bang makuha ang numero mo? Pasensya na, may girlfriend na ako. Oh. Hoy, Xiao Ma, may sasabihin ka ba? Nandito na kami ngayon. Sabihin mo na. Sabihin mo na ang totoo, Ruozu. Noon, sabik na sabik akong makita ka. Sa totoo lang, may hihilingin ako. Mangyaring gamutin mo ako, gamutin ka. Oo, sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Kahit na marami akong ari-arian, maaari akong kumuha ng pinakamahusay na doktor. Ngunit ang sakit ko, ikaw lang ang makakapagpagaling. Binata Ma, ikaw ay talagang may sakit. Ako ay talagang may sakit. May sakit ako sa puso. Naaalala ko si Ruozu.
Sobrang miss ko siya hanggang sa nagkasakit ako. Binatang Maria, ikaw ay talagang may sakit. Hindi ako nagbibiro. Anong nangyari, TRN fam? Hindi nga ba, marunong kang magsalita ng Pranses ng fluent. Naiintindihan mo rin ang medisina. Kaunti lang ang alam ko. Ang yabang mo naman. Paano mo nalaman na may sakit ako? Anong sakit mayroon ako? Maliit na kabayo. Tatanong kita, nitong mga nakaraang araw, nararamdaman mo bang mahina ang iyong katawan? Hilo, pananakit ng ulo, malamig ang mga kamay at paa. Kapag nag-uumpisa ng dumilim, ikaw ay pinagpapawisan. Pasensya na ha, ang mga sintomas na sinasabi mo, wala akong nararanasan ni isa man. Ang sakit mo, ikaw ang pinakamay alam tungkol dito. Ganyan ka kabilis magsalita, sabihin mo nga sa akin. Baka may sakit din ako. Kung gayon, sasabihin ko muna sa iyo. Talaga bang may mga sintomas ka nito? Kung sasabihin mong wala, edi sasabihin ko sa iyo. Walang silbi ito. Walang silbi ito. Sa totoo lang, meron. Pero dahil sobrang abala ako, kulang sa ehersisyo. Xiaoma, itong sakit mo, hindi ito gagaling ng mabilis. At hindi rin ito dahil sa kakulangan ng ehersisyo. Ang sakit mo, ito ay sakit sa bato. Kung hindi ako nagkakamali, kamakailan ay kumain ka ng marami, hindi ba? Ang mga kinain mo, iyon ay karne ng aso, kambing, at sibuyas din. Nagsasabi ka ng kalokohan. Nagkasakit ako dahil sa sobrang pagtatrabaho. Ginoong ma, kapag sobra kang nagtatrabaho, pwede ka ring magkaroon ng kidney failure. Ngunit para sa iyo, hindi ito dahil sa sobrang pagtatrabaho, kundi dahil sa labis na pagnanasa, kung hindi ako nagkakamali. 2 beses ka bang gumagawa nito araw-araw? Chen Fan, ang galing mo talaga. Gusto mong ipagpatuloy kay Ruozu, kaya't gumawa ka ng mga kasinungalingang ito. Matagal na akong single, nagtatrabaho ako buong araw, hindi ako tulad ng sinasabi mo. Tama ka, pero si Ginoong Ma ay isang malaking boss. Hindi niya gagawin iyon. Ikaw ay isang taong mukhang napakagwapo. Sa tingin ko, marami ka nang ginawang ganoong mga bagay. Ikaw. Sa tingin ko, ginagawa mo ito araw-araw. Hoy, huwag na ninyong pag-usapan ito. Tara, inuman. Bilis. Xiaoma, ang may sakit sa bato ay hindi dapat uminom ng alak. Chen Fan. Sinasabi mong may sakit ako sa bato. Ikaw ang may sakit sa bato. Iinom ka ba ng alak kasama ko? Xiaoma, hindi makakainom ng maraming alak si Chen Fan. Ruozu, uminom tayo ng kaunti, masaya naman ang lahat ngayon. Ano ba yan? Bata ka ba? Hindi ka makainom ng alak. Sige na. Handa na ako. Tara. Tingnan ang ekspresyon mo. Anong nangyari? Hindi ka sanay uminom. Hindi masarap. Ang alak na ito, may kakaibang amoy. Ang bote ng red wine na ito yung vintage 1997. At galing ito sa Pransya. Gawa ito sa Talar Estate. Isang bote ay nagkakahalaga ng $30,000. Hindi siya sanay uminom ng ganito. Halika, tuloy-tuloy lang natin ang inuman. Ang mahal naman ng alak na ito. Sumasakit ang puso ko sa pag-inom nito. Binatang na ma. Pwede ba? Ako'y umorder ng ibang inumin. Sige, mag-order ka ng gusto mo. Hindi ako nagkukulang ng pera para sa'yo. Miss. Pakisilip nga ang order niya. Ito na, 10 taon, kamakailan lang. Ang ubas ay tiyak na sariwa. Sige po, talagang walang alam itong taong ito. Tinatawag mo lang na 10 taong alak. Hindi ito katumbas ng soft drinks. Tama,
Bakit mahal ni NHU si Tuyet ang lalaking iyon? Isang walang kwentang tao lang naman siya. Sabi ko na nga ba, hindi sapat ang isang bote ng alak. Order ka pa. Bigyan mo ako ng 3 bote. Sigurado ka bang gusto mong umorder ng 3 bote? Ano ang ibig mong sabihin? Natatakot ka bang hindi ako magbabayad? 3 murang bote lang ng pulang alak ito. Bilisin mo. Nawawalan na ako ng gana. NHUC Tuyet. Subukan mo ito. Kamusta? Masarap ba? Maniwala ka sa akin. Serbidora. Bayaran. Binatang ma. Ang halaga ng kinain namin, $1,000,000 iyon. Ang kinain namin, kahit anong gawin mo, $300,000 lang. Tapos sasabihin mo 1,000,000. Akala mo ba hindi pa ako nakapunta dito? Umalis ka, gusto kong makausap ang manager. $1,000,000. Binata ma. $1,000,000 talaga. Ang hapunang ito ay nagkakahalaga ng $1.2 milyong. Ang halagang ito, binigyan kita ng diskwento, bigay mo dito. Anong klaseng alak ito? Ang halaga ay $200,000. Niloloko mo ba ako? Kami ay isang kilalang restaurant. Hindi kami nandadaya ng mga customer. Nakalagay ang presyo sa menu ng alak. At saka, nakumpirma ko na sa iyo ito. Kung hindi ka magbabayad, i-report kita sa pulis. Chen Fan, 10 taon lang ang edad ng alak na ito. Bakit ang mahal nito? Dahil noong 2014, nagkaroon ng sobrang init sa France. Karamihan ng mga winery hindi maganda ang ani ng ubas. Hindi sila makakagawa ng alak. May ilang espesyal na rehiyon lamang. Sa ilalim ng espesyal na kondisyon. Gayong napakahirap ng panahon. Ngunit nakapag-ani pa rin sila ng napakagandang ubas. Ang ilang bote ng alak na ito, galing ito sa winery ng Haut-Brion sa Pransya. Ang ubas ng winery na ito ay itinanim nila sa espesyal na lugar na iyon. Napakaganda ng paglago ng ubas. Ngunit napakababa ng ani. Kulang ang supply sa demand. Tanging ang restaurant na ito. Ito ay isang world-class na restaurant. Maaari lamang nilang ilabas ang bote ng alak na ito. Ang hapunang ito, ako ay lubos na nagulat. Ngunit ikaw ang mas nakapagtataka kaysa sa akin. Kailangan mong magbayad ng $1,000,000. At kami, ngayon ay walang dalang pera. Sige, ngayon ay marami akong natutunang bagong kaalaman. Naaalala ko na ang mukha mo. $1.20 milyon lang. Ang sama mo naman. I-swipe mo na. Aalis na kami. Ang ganda naman ng sasakyan na ito. Ito ay isang Porsche 718 na nagkakahalaga ng $2,000,000. Binata ma, ang yaman mo naman. NHUC Tuyet. Hayaan mong iuwi kita. Huwag na. Ako mismo ang nagmaneho papunta dito. Iyong sasakyan. Ang ibig mong sabihin, wala raw bang sasakyan si TRN Fam? Hindi ito maganda. Ang kotse, napakahalaga nito. Kung wala ka, dapat mayroon ka rin ito. NHUC Tuyet, nakalimutan mo na ba? May kotse naman ako. Tingnan mo. Diyos ko, iyon ay isang McLaren. Higit sa $10 milyon ang halaga nito.
Ano? Kumusta ka na? Young Master, narito na po ang sasakyan ninyo. Diyos ko, kaya naman pala, mayaman pala ang boyfriend ni Ruozu. Nagkunwari pa siyang mahirap. Kaya pala alam niya ang alak na iyon. Kaya pala, noong nasa bahay siya, nagmumumog siya nito. Dali, kumuha ng litrato. Gusto kong i-post online. Ang mamahaling sasakyan na ito ay mahirap makita. Ikaw. Mga lalaki, ang pera lang ay hindi sapat. Ang pinakamahalaga, yun ay ang lakas. Nag-aral akong makipaglaban. Lumapit ka at makipaglaban sa akin. Tigilan mo na yan, mga matatanda na tayong lahat. Huwag kang maging marahas. Ano, natatakot ka ba? NHUC Tuyet. Tingnan mo ang boyfriend mo. Lalaki ba siya? Nababaliw na ba siya? Marunong siyang makipaglaban, huwag mo siyang asarin. Tara na, hello. Ngayon, kung natatakot ka na, lumuhod ka, at tawagin mo akong tatay. Papatawarin kita. Sige. Sige, lalaban ako sa iyo ng kaunti. Sige. Aatakehin ko ng marahan. Sugurin mo na. Akala ko pa naman ang lakas-lakas mo. Iyon lang pala. Chen Fan. Napakahusay mo. Ano ba ang iyong trabaho noon? Nang nasa ibang bansa ako. Isang mercenary ako. Inaayos ko ang mga alitan sa pagitan ng mga bansa. Ang yabang mo naman. Tingnan mo na lang. Sinabi ko na sa'yo pero hindi ka naniniwala. Hindi naman sa ang galing-galing ko. Kasi ang tanga-tanga at mahina ng lalaking to. Pero ang yabang niya, martial arts ng mga bata. Bukod pa rito, marami siyang nainom na alak. Hindi na rin siya makalakad ng maayos. Tinutulungan ko siyang humiga roon. Magiging mas maayos ang pakiramdam niya. Kung ganoon, dapat siyang magpasalamat sa iyo sa tulong mo. Siyempre naman. CEO Lam, ang pinakabagong datos sa benta ng produkto natin ay available na. Magkano? Ang datos sa benta, hindi naman gaanong kalaki. Nakabenta lang tayo ng 2 milyon. Magsalita na kayo. Ang kumpanya natin, bagong labas na produkto ng mga pampaganda. Napakababa ng benta. Ano ba ang nangyayari, manager? Hindi naman sa hindi tayo nagsusumikap. Dahil sa sitwasyon, napakahirap ng merkado. Ang mga malalaking kumpanya ng mga pampaganda sa ibang bansa, matagal na nilang sinakop ang pamilihan sa bansa. Ang mga lokal na tatak ng pampaganda, paulit-ulit tayong nabigo. Ngayon, napakaraming maliliit at katamtamang laki ng negosyo. Hindi na rin sila kayang mabuhay. Tama, ang hirap na ito. Hindi iyan problema ng produkto. Wala itong kinalaman sa atin. Tama, lahat ay dahil sa merkado. Sige. Huwag ka nang magsalita pa. Research and Development Department, may komento ba kayo? Ginoo Za, may gusto ka bang sabihin? Direktor, kung may mali man, ako na ang sisihin ninyo. Hindi ko ito maayos na nakontrol. Hindi sapat ang pagsisikap sa pananaliksik at pagpapaunlad. Ginoo Za, hindi ko kayo sinisisi. Kailangan nating lutasin ang problema. May hiling ako. Ang mga produkto ay dapat na maganda. At maaring makipagkompetensya sa kanila. Ito. Direktor. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Ginagawa na namin ang aming makakaya. Ngunit ang oras ng pananaliksik at pag-unlad ng isang produkto ay napakahaba. Ang mga negosyo ng mga pampaganda sa Europa, ginagamit na nila ang teknolohiyang molekular na CDMO. Ito ay makabagong teknolohiya. Mga doktor lang din naman tayo. Hindi tayo makakapapantay sa kanila. Maliban na lang kung, maliban sa ano, sige lang, sabihin mo na. Maliban kung makakahanap tayo ng gamot na panggamot noon. Kung mayroon tayo nito, ang kumpanya natin,
Makakatipid tayo sa proseso ng pananaliksik. At makakatipid din tayo ng maraming oras. Pero saan natin ito hahanapin? Ang mga sinaunang mga race data ay nawala na matagal na. Kahit na mayroon pa ito. Hawak na ito ng ilang malalaking angkan. Ang sinaunang race data. Nasa akin iyon. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko na nasa akin ang sinaunang race data. Mayroon pa akong 200 pang race data. Transfam. Ito ang kumpanya. Huwag kang magbiro. Sinasabi ko ang totoo. Hindi ako nagbibiro. Umalis ka na rito. Nagalit si Direktor Lim. Magkakaproblema siya. Alam nyo ba, siya ang boyfriend ng CEO. Malapit na silang ikasal. Manahimik na kayong lahat. Kung hindi, lumayas na kayo rito. Sige, tapos na ang meeting ngayon. Magsiimbestiga na kayo. Ang mga sinaunang gamot. Ang kumpanyang Elm natin ay bibilhin natin ito. Bibilhin ko ito sa mataas na presyo. Kung 10 milyon ay hindi sapat. Kung gayon ay 50 milyon. Kahit na umabot pa sa 100 milyon. Pumayag na rin ako. Sabi ko mag-park ka sa gilid ng kalsada. Bakit ka nagmaneho papunta rito? NHUC Tuyet. Teka lang. Ito, oh. Ano ito? Tingnan mo na lang. Ano ba to? Tingnan mo na lang. Ito. Ang bagay na ito. Ito ay isang sinaunang gamot. Ito ay isang pampalambot ng balat. Ang halaga nito ay 100 milyong dolyar. Ang Reg Along ito. Ito ay para sa aking pasasalamat sa inyong pamilya. May problema ka ba sa utak? Ito ay isang piraso ng papel. Sabi mo 100 milyon ito. Nababaliw ka na ba? Kung hindi ka naniniwala, sige na nga. Kamakailan, nakapagastos tayo ng malaking halaga sa paghahanap ng mga gamot na panggamot. Mayroon na ba kayong resulta? Napakadismaya ko sa inyo. Nitong mga nakaraang araw, wala kayong mahanap na kahit ano. Kayo'y mga walang silbi. CEO Elm, galing po kaming lahat sa simpleng buhay. Limitado ang aming network at kakayahan, kahit anong sabihin mo. Ikaw ay isang aling babae lamang ng pamilyang Lim. Nahanap mo na ba? Ikaw, nakuha na ito ni CEO Lim. CEO Lim, may isang recipe sa bag mo. Nang linisin kita, nakita ko na iyon. Nagkakamali ka, hindi iyon. Si Direktor Elm, malinaw na nakita ko. Iyon ang race data. Nakasulat doon ang mga eksaktong sukat ng mga sangkap. Kung hindi iyon race data, ano iyon? Ikaw ay malilimutin. Nakalimutan mo na ba? CEO Lam, kaya naman pala'y nakita mo na. Nag-alala na kami ng husto. Sinabi ko na sa inyo. Tiyak na may plano na si Direktor Lam. Kanina lang, pinagbantaan niya lang tayo. CEO Lam, nahanap na niya sigurado ang race data. Magiging maayos din ang kumpanya natin. CEO Lam, sabi na ni Xiao Wang. Kunin mo na lang. Huwag mo nang itago. Tama. Tama. Makakatulong ito sa pag-unlad ng kumpanya. Kung magiging epektibo ang gamot, hindi tayo magkakaroon ng problema. Tama. Kaibigan ko ito, siya ang sumulat nito. Tigil. Gusto kong makita iyon. Ito. Ang race data na ito. Imposible. Diyos ko. Hindi ko akalain. Nakita ko na ang formula na ito. Wala na akong pagsisisihan pa. Ang gamot na ito ay isang napakahalagang kayamanan. Ang ganda ng lugar na ito.
Isang high-class na exhibit ito. Hindi ko sinasabi ha. Si G-Mac ay isang artista. Sikat na sikat siya. Maraming gustong bumili ng kanyang mga obra. Pero hindi pwede. Para makapasok at makapamasyal sa exhibit na ito, nangailangan kami ng tulong ng mga kakilala. Huwag mong sabihin iyan. NHUC Tuyet. Sa susunod kung gusto mong pumunta rito, madalas kitang dadalhin dito. Ano ang sinasabi mo? Ang yabang mo naman. Oo nga. Ngayon, kung hindi pupunta rito si Ji Fuonghang sa exhibition na ito, habang buhay kang hindi makakapasok. Tran Pham, ayos lang. Hindi ko naman kailangang pumunta rito palagi. Gustuhin man niyang sumama ay hindi siya makapasok. Ginang, Elm, kung gusto mong pumunta rito, sabihin mo lang sa akin. Director Yang, dumating na po kayo. Ang Armani suit na ito ay para sa CEO. Isa lang ang ginawa nito. NHUC Tuyet. Papakilala kita. Sa taong ito, siya si Yang Kai, CEO ng kumpanyang Fin. Sa pagkakataong ito, nakarating tayo rito, dahil binigyan niya tayo ng tiket. Chen Fan, pareho kayo ng suot. Nahihiya talaga ako. Umalis na tayo. Pareho naman ang damit natin. Ano? Ang pangit lang ang mahihiya. Pareho naman ang damit natin. Ano? Ang pangit lang ang mahihiya. Pero peking damit yung sayo. Ayos lang. Peke rin yung damit niya. Ginang Elm. Madalas kang banggitin ni Zuan Ho. Natutuwa akong makilala ka. Kaibigan, napakatalas ng iyong paningin. Maganda ang iyong suot. Sino ka ba? Paano mo nagawang isuot ang damit na kapareho ng akin? Tingnan mo, pareho ang kanilang mga suot. Ito, kayang-kaya bang ito ay Armani? Ito ang espesyal na pagtatahi ng suot ng CEO. Iisa lang ang ganito sa buong mundo. Paano naman may dalawa? Mag-isip ka muna. Sa tingin ko ay may isang hanay na peking gamit. Matagal ko nang sinasabi yan. Ang ganitong uri ng tao, hindi niya kayang bilhin ang damit na ito. Kaya naman pala, peke pala ito. Direktor 2, nadiskubre ko ang kliyente ni G-Mac. Bakit mo naman nasabi yan? Bakit mo naman nasabing peking gamit ang akin? Kilala mo ba kung sino siya? Siya ang CEO ng kumpanyang Fin. CEO Duang, magsusuot kaya siya ng peking damit? Hindi naman sigurado. Paano kung peke nga ang mga gamit niya? Ang suit na ito, sa buong mundo, isa lang ang ganito. Ang CEO na si Yang ang may hawak ng tunay. Kaya ang damit mo, pekeng-peke. Ginang, Elm. Kilala ko na ang mga taong ganyan. Nagpapanggap siyang mayaman. Huwag kang magpauto sa kanya. Tingnan mo. Mabuti na rin at dinala natin siya rito. Marami tayong pagkakataon. Mahihiyang-hiya siya rito. Tama, pagkumparahin lang ang mga damit. Doon lang mapapansin ni Ruozu. Manloloko pala siya. Palayasin na natin ang taong ito. Bakit may dalawang taong pareho ang suot na vest? CEO 2. Ang taong ito ay ang CEO ng kumpanyang Fin. May isa pa, hindi ko alam, ang CEO ng kumpanyang Fin. Paalisin ninyo ang taong ito. Manager 2, napakatalas naman ng iyong mga mata. Kaya mo bang tukuyin kung sino ang manloloko? Dumating na si CEO Duang. Hindi namin kayo sinalubong. Patawad po. Si Manager 2, yumuyuko siya kay CEO Duang. Posible kayang, ang taong ito. Bisita siya ni Mr. Mac. Tagapamahala ng mga salita, ang ganitong uri ng tao. Ayoko siyang nandito, huwag kang mag-alala. Palalayasin ko ang mga walang silbing ito. Ikaw pala ang katulong ni Mo Shan. Si Mo Shan, tinuruan ka ba niyang gawin yun? Napakawalang galang mo naman. Paano mo nagawang banggitin ang pangalan ni Mr. Mac? NHUC Tuyet. Paalisin mo na siya. Nahihiya na ako. Chen Fan, umuwi na tayo. Ayoko nang
Ayoko nang manatili rito. Bakit kailangan nating umalis? Siya ang dapat umalis dito. Halina kayo, tingnan ninyo ito. Ang taong ito, naka-uniforme siyang pekeng vest. Pero ang yabang-yabang niya. Umalis ka na, hindi ka karapat-dapat na mapunta rito. Tama, huwag mong babawasan ang ranggo ko. Binata, kung hindi ka aalis, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Sige, sabihin nyo na. Peke ang damit na suot ko ngayon. At si Kuya Duang. Maglakas loob ka bang suriin? Alam ko na, ang Armani suit na ito. Sa kanang bahagi ng dibdib. May isang nakatagong rosas ito. Kulay gold ito, gamit lang ang apoy. Agad itong lalabas. Bakit hindi ko kaya? Manahimik ka nga. Kailangan mo bang i-verify ang posisyon ko? Oo naman. Ang posisyon at ranggo ni CEO Duang. Hindi mo na kailangang i-check. Hindi siya pwedeng magsuot ng peking gamit. Hindi naman sigurado. Pakiramdam ko, na nasasayang lang ang oras ko. Kapag nandito ako kasama ka. Tran Pham, umalis na tayo rito. Hindi pwede. Hindi ito magandang ideya. Sige, nakikita kong napakamatigas ng ulo mo. Tutulungan kita ngayon. Manager 2, sinasabi ko sa iyo, hayaan mo na siya. Ayos lang po, CEO Duang. Suriin mo, ipakita mo sa kanya, wala kang karapatang magsalita rito. Sige, basta ang sinabi niya ay kasinungalingan. Kung gayon, hindi ko na kailangang suriin pa. CEO Yang. Sa tingin ko, kung gusto niyang magpa-check, sumang-ayon ka na lang. Gusto rin naming malaman, kung ang Direktor Yang ay masaya na. Tiyak na gagantimpalaan ako ni Mr. Mac. Tama, gusto ko ring makita iyon. Tunay na gintong rosas. Tama. Isang grupo ng mga tanga. Sige na, huwag mo na itong sunugin. Susunugin mo yan. Posible kaya, ang Armani ni CEO Duang. Peke kaya ito, wala itong gold na rosas. Paniguradong peke ang suit na ito. Paano nangyari yun? May mali na, ang sama naman nito. Pati pala si Direktor Yang, peking gamit din ang suot. Direktor Yang, ano ba ito? Imposible, ang taong ito. Hindi siya bisita. Ano? 1,000,000 ang presyo ng suit na ito. Imposible bang peking gamit ang nabili ko? Tama. CEO Duang. Naloloko ka pala at binilhan ng peking produkto. Oo nga po, CEO Duang. Naging pabaya ka. Tama po. Naloloko ka, marahil ay gusto mo talagang bumili ng peking produkto. Sino ba ang nakakaalam? Ano ba ang sinasabi mo? Tran Pham. Masyadong pabaya si General Manager Yang. Nalinlang na siya, at ang iyong damit. Kitang-kita ko na peking damit yan. Hindi mo kayang bumili ng tunay. Tama, peke ang mga gamit ni Direktor Duang. Kaya, hindi rin tunay ang mga gamit mo. Kung ngayon, ang mga gamit ko. Totoo pala. Kung totoo ang sa iyo, magpapakumbaba ako at hihingi ng tawad sa iyo. Tama, kung tunay nga yan sa iyo. Hubad na hubad akong magpapakita sa iyo. At mag-aabang buong araw sa pintuang ito. Totoo ba? Napakasama mo naman. Kaya mo bang makakuha ng tunay? Isa lang ang suit na to. Kung totoong damit ang suot mo, bibilhin ko ito ng doble sa presyo. Okay lang ba sa'yo? Hindi pwede. Triple ang ibabayad ko. Sige na. Sige, pumapayag na ako. NHUC Tuyet. Halika rito. Totoo ba yan? Huwag kang mag-alala, gawin mo na. Sabi ko na sa'yo eh. Paano naman kaya?